Magandang araw po, magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon sa lahat ng mga kaibigan ko sa Facebook at hindi ko kaibigan at sa lahat ng mga tao sa buong mundo kung saan man kayong dako ng buong mundo naroon. Pag-ibig at kapayapaan po ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating Panginoong Diyos ang sumaating lahat, mga kababayan, mga kapatid, at sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Sa araw pong ito, ay may babahagi ko sa inyo ang mga talata na nagpapatunay sa Biblia na ang lalaki sa lalaki at babae sa babae ay maaari pong magsalita ng iniibig kita o I love you. Ito po ay mapapatunayan sa banal na kasulatan. Ang paksa po natin ay maaaring o pwedeng magsalita o magsabi ang isang lalaki sa kapwa lalaki na I love you o iniibig kita ng walang masamang kahulugan. Ganun din po sa babae sa babae. Pwedeng magsalita sila ng I love you o iniibig kita ng walang masamang kahulugan ayon sa banal na kasulatan. Patutunayan po natin ngayon sa mga talatang aking babasahin. Basahin po natin sa banal na kasulatan para po tayo o ako ay hindi magkamali. Ako po ay tagabasa lang sa banal na kasulatan. Narito po, ito po ay sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo kay Simon Pedro na alagad niya na nakasulat sa Juan 21:17. Ito po ay ang pangatlong pagtatanong ng ating Panginoong Hesukristo kay Simon Pedro. Ang sinasabi po ng ating Panginoong Hesukristo kay Simon Pedro ay ganito. Sinabi niya sa kanya sa ikatlo, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalumbay si Simon Pedro sapagkat sa kanya sinabing makaitlo o 3 times. Iniibig mo ba ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mong na kita'y iniibig. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Si Simon Pedro po ay lalaki at ang ating Panginoong Hesukristo na magkatawang tao ay lalaki. Ang Panginoong Hesukristo nagtanong kay Simon Pedro na iniibig mo ba ako ng 3 beses. 3 beses po sinagot ni Pedro na oo Panginoon, iniibig kita. Sa wikang Ingles ay I love you Lord. Kaya po, dito po sa banal na kasulatan nagpapatutunay na maaari o pwedeng sabihin ng isang lalaki sa kapwa lalaki na I love you o iniibig kita na walang masamang kahulugan. Kaya lamang po, may mga tao na masama ang pag-iisip na binibigyan ng masamang kahulugan ang bawat tao na nagsasabi ng I love you sa kanyang kapwa lalaki. Kagaya ko po, nasabi ko kay Brother Eli na I love you, lalaki po ako. Yung iba po na kontra,
doon sa sinasabi ng banal na kasulatan o ng mga tao na I love you sa kapwa lalaki, ay binibigyan po nila ng masamang kahulugan. Kagaya po ni Brother Ulysses Benjamin, meron po siyang video na sinasabing I love you, Brother Eli. Binibigyan po nila ng masamang kahulugan, yun, na hindi dapat bigyan ng masamang kahulugan. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo, sinasabi niyang mahal tayo, iniibig tayo, maging lalaki o maging babae. Tinanong niya kay Pedro, at si Pedro sumagot na iniibig din niya ang Panginoong Jesucristo, na lalaki sa lalaki. At hindi lamang po ang Panginoong Jesucristo ang sinabihan, hindi lamang po ang si Simon Pedro ang sinabihan ng Panginoong Jesucristo na mag-ibigan kayo o ibigin ninyo ang bawat isa sa inyo. Pati po ang mga alagad. Ito po ay nakasulat sa Juan 13:34 hanggang talatang 35. Ang sabi po ng Panginoon Jesucristo sa kanyang mga alagad bago sa hulihin ng mga Hudyo, ang sabi po niya, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mga ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo, ay mga ibigan naman kayo sa isa't isa. Yun po sinasabi, iniibig ko kayo. Lalaki po yung mga sinasabihan ng Panginoon Jesucristo, na iniibig ko po kayo. At ang kasunod pong talata, sa talatang 35, sa ganito ay mga kikilala sa lahat ng mga tao, na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Ang Panginoon Jesucristo po sa talatang ito, sinabihan niya ang kanyang mga alagad na mga lalaki na iniibig ko kayo, kaya mga bigyan kayo sa isa't isa. Inuutusan po pa niyang mga ibigan sila sa isa't isa. Kaya po pwede, maaring sabihin ng lalaki sa kapwa lalaki na I love you o iniibig kita. At hindi lamang po ang lalaki sa babae, maging sa mga alagad na babae sa babae, lalaki sa lalaki, lalaki sa babae, babae sa lalaki. Nakasulat po yan sa ikalawang 1:5. Ang sabi po ni Apostol Juan the Beloved ay ganito, at ngayon ipinapamanig ko sa iyo, ginang, na hindi waring sinusulatan kita ng isang bagong utos, kundi niyaong ating tinanggap ng pasimula, na tayo'y mga ibigan sa isa't isa. Sinulatan po niya ang isang ginang na kapatid, at ang sulat niya rin ay para sa mga kapatid na lalaki at babae sa iglesia ng Diyos noong kapanahunan niya. Sinabi po niya na mga ibigan kayo sa isa't isa. Ang mga alagad po noon o mga Kristiyano noong panahon ni Apostol Pablo noong 96 to 98 AD ay marami na pong lalaki at mga babae naka-anib sa iglesia ng Diyos na totoo. Kaya pwede pong o maaari pong maging sa panahon natin ngayon, sa panahon nila, sa panahon ng Panginoong Jesucristo noong 30 to 33 AD ay sinabihan niya ang mga alagad bago siya hulihin at mamatay at mabuhay na maguli na mga ibigan kayo sa isa't isa. Wala pong masama na magsalita sa isang lalaki sa lalaki o babae sa babae ng I love you. Ang masama po ay yung mga nag-iisip ng masama. Dahil po sa wikang Grego, ang salita po ng Diyos ng bagong tipan ay sinulat sa wikang Greko o Greek. May 8 klase ng pag-ibig. Ang sasabihin ko po sa inyo, ang pinakamataas na o highest form of love sa wika nila, ang pinakamataas na pag-ibig na sinasabing selfless love at
unconditional love ay ang wikang agape. Kung ano man po ang inyong pronunciation doon, agape po ang selfless love. Selfless love po at saka unconditional love. Walang kondisyon. Hindi makasarili na pag-ibig. Bibigay ang buhay, kagaya ng Panginoon Jesucristo, dahil sa kanya mga kapatid na iniibig. Dahil sa ating lahat. Kaya po, mga kababayan, at mga lahat ng tao sa buong mundo, anumang wika kayo, anumang lahi kayo, wala pong masama kapag ang sinabi natin yun, unconditional love, selfless love, o sa madalit salita, ang banal na pag-ibig ng Diyos, ang banal na pag-ibig ng Panginoon si Kristo sa atin, at sasabihin din natin ang banal na pag-ibig sa ating kapwa-tao, maging lalaki o babae, maging lalaki sa lalaki o babae sa babae. Magandang araw po mga babayan at sa lahat ng mga tao sa buong daigdig. Ito po ang aking may share sa inyo. Pag-ibig at kapayapaan ng Panginoong Diyos at Panginoong Jesucristo at ng Panginoong Espiritu Santo ang sumaating lahat po. Pagpalain at ingatan nawa tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Amen.